Magandang araw! Welcome sa Araling Panlipunan 7. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang karanasan at implikasyon ng digmaang pandaigdig sa kasaysayan ng mga bansang Asyano. Asya sa dalawang digmaang pandaigdig. Ipinakita ng mga Asyano ang matinding pagnanais na makalaya ang kanilang bansa mula sa mga mananakop. Ang pagpapamalas ng nasyonalismo ay isang mahalagang kaganapan sa kasaysayan sa Asya dahil sa naging implikasyon nito sa pamumuhay ng mga Asyano. Ang pakikibaka ng mga Asyano para sa kalayaan ay nasubok ng maganap ang una at ikalawang digmaang pandaigdig. Nasangkot sa digmaang pandaigdig ang mga Asyano dahil sa pagnanais na gamitin ang pagkakataong ito na umanib sa katunggaling panig ng kanluraning mananakop sa layuning makamit ang kalayaan. Isa rin sa naging pangunahing dahilan ng pakikisangkot ng mga Asyano sa digmaang pandaigdig ay ang hangaring lumaya sa pamamagitan ng pakikipagtulungan nila sa kanilang mananakop na magapi ang kaaway nito kapalit ng pangakong kalayaan. Ang unang digmaang pandaigdig. Ang nasyonalismo at imperialismo ay naging mahalagang salik sa pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig. Dahil na rin sa pagnanais na makaangat ang kanilang bansa sa iba't ibang aspekto, partikular na ang ekonomiko, militar, at gayon din sa politikal na aspekto. Dahil na rin sa nasyonalismo at imperialismo ay nabuo ang mga alyansa o pagkakampihan ng mga bansa na isang mahalagang salik sa pagsiklab ng digmaan. Nabuo ang dalawang alyansa, ang Allied Forces na binubuo ng bansang France, Great Britain at Russia. Samantalang ang alyansang Germany, Austria-Hungary at Ottoman Empire ay tinawag naman na Central Powers. Isa rin sa naging sanhi ng digmaan ang pagpapalakas ng hukbong sandatahan o militarismo bilang bahagi ng paniniwalang isa ito sa sukatan ng kapangyarihan. Ang pagpaslang ng Serbian at kasapi ng Black Hand na si Gavrilo Princip sa tagapagmana ng trono ng Austria-Hungary na si Archduke Franz Ferdinand noong Hunyo 28, 1914 ang nagsilbing mitsa ng unang digmaang pandaigdig. Sa Europa man nakasentro ang digmaan, ngunit malaki rin ang naging epekto nito sa kontinente ng Asya. Tunghayan ang timeline na naglalahad ng mahalagang pangyayaring naganap sa Asya sa gitna ng unang digmaang pandaigdig. Noong taong 1914, tumulong ang Japan sa Great Britain laban sa Germany at sinugod ang daungan ng Qingdao sa China na pagmamay-ari ng Germany. Nagkaisa tumulong ang India sa pwersa ng Allies. Nagpadala sila ng mga Indian sa labanan sa ilalim ng pamamahala ng mga Ingles. Nagpakita ng suporta ang India, Nepal at Tibet sa Great Britain sa pamamagitan ng pagpapadala ng kani-kanilang sundalo. Ginamit ng Russia at Great Britain ang Iran na dating Persia upang isagawa ang pag-atake nito sa Ottoman Empire na nakipag-alyado sa Germany. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa pamayanan at pagkamatay sa maraming Iranian. Taong 1916, hinimok ng alay sa mga Arabo upang mag-organisa ng isang pag-aaklas na magpapahina sa Ottoman Empire. Kapalit nito ang pangakong pagkilala ng Allies sa kalayaan ng mabubuong bansa ng mga Arabo mula sa Palestine at Arabia. Ang pangakong ito ay hindi na isakatuparan dahil ang Palestine ay pinaghatian ng Britain at France matapos ang digmaan. Taong 1917,
Nagpakita ng suporta ang Thailand sa bansang France sa pamamagitan ng pagpapadala ng 1,284 na sundalo at manggagamot. Ang hakbang na ito ay isinagawa ng Hari ng Siam bilang pagpapakita ng kakayahan bilang isang malayang bansa. Gayon din ang layuning pagpapatatag ng Thai-France Alliance. Ipinalabas ang Balfour Declaration ng Great Britain kung saan nakasaad na ang Palestine ay bubuksan sa mga Jews o Israelites upang kanilang maging tahanan o homeland. Bilang pagpapakita naman ng suporta ng Pilipinas sa Estados Unidos, inihanda ng dating Pangulong Manuel Quezon ang Guardia Nacional na tutulong sa US kung sakaling kailanganin nito. Taong 1918, noong ika-11 ng Nobyembre, ay nagkaroon ng Armistice Agreement o kasunduang nagpatigil sa unang digmaang pandaigdig at nauwi sa pagsuko ng Central Powers. Noong 1919, nilagdaan noong ika-28 ng Hunyo ang kasunduan sa Versailles o Treaty of Versailles na naging hudyat ng formal na pagtatapos ng digmaang pandaigdig. Ang kasunduan na ito ay isa sa mga napagkasunduan sa naganap na Paris Peace Conference noong Enero taong 1919. Ano nga ba ang naging epekto ng unang digmaang pandaigdig? Ang unang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng malawakang pinsala sa mga pamayanan at mga ari-arian. Kabilang dito ang pagkasawi ng 9 milyong sundalo at 10 milyong sibilyan. Noong Enero taong 1919 ay nagsagawa ng pagpupulong ang 32 na bansa upang maibalik ang kapayapaan. Ito ay tinawag na Paris Peace Conference. Sa pagpupulong na ito ay naitatag ang ilang mahalagang kasunduan tulad ng Treaty of Versailles, League of Nations at Mandate System. Tunghayan natin ang ilan sa mahalagang epekto ng unang digmaang pandaigdig sa mga Asyano. Una, ang pagpasok ng mga kaluraning bansa sa kanlurang Asya dahil sa kanilang interes sa mina ng langis. Kasabay din nito ay ipinatupad ang mandate system sa kanlurang Asya, dahilan upang makontrol ng kanluranin ang kumpanya ng langis. Ikalawa, lumakas ang kilusang nasyonalismo sa India na naging daan upang magkaisa ang pangkat ng Hindu at Muslim. Nagsagawa sila ng demonstrasyon at pagprotesta sa mga Ingles na naging dahilan upang makamit ng India ang kanilang otonomiya. Ikatlo, itinatag ang League of Nations na naglalayong itaguyod ang pandaigdigang kapayapaan kung saan naging miyembro ang bansang Japan. At pang-apat ay napunta ang probinsya ng Shandong sa Japan batay sa Treaty of Versailles. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng hidwaan sa pagitan ng China at Japan. Ang kasunduang Versailles na inaasahang magpapanatili ng kapayapaan ay nagdulot ng tensyon at naging mitsa ng ikalawang digmaang pandaigdig. Maraming bansa ang hindi pumabor sa kasunduang Versailles. Isa na rito ang Japan at Italy na bigo sa kanilang layunin na mapalawak ang kanilang teritoryo. Samantalang ang bansang Germany naman ay hindi matanggap ang parusang ibinigay sa kanila batay sa nasabing kasunduan. Ang mga bansa naman sa Asya at maging sa Africa na umasang makamit ang ganap na kalayaan mula sa mga mananakop ay napasailalim sa sistemang mandato. Matapos ang unang digmaan, maraming bansa ang nakaranas ng kahirapan at bagsak na ekonomiya, partikular na sa bahaging Europa. Ang pangyayaring ito ay tinawag na The Great Depression.
na naging dahilan din ng upang mahimok ang mga bansang may sadlak na ekonomiya na manakop ng mga teritoryo sa kontinente ng Asya. Ang bansang Germany naman ay naglayong maiangat ang karangalan ng kanilang bansa at muling maging makapangyarihang bansa. Ang layuning ito sa pamumuno ni Adolf Hitler ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga teritoryo nito. Ang Asya sa ikalawang digmaang pandaigdig. Noong taong 1939, bilang ang bansang India ay kolonya noon ng Great Britain, muli silang naging bahagi ng digmaan. Nagpadala ang India ng mga sundalo sa Asya maging sa Europa. Ang hakbang na ito ay lubos na tinutulan ni Mohandas Gandhi na hindi pabor sa digmaan. Noong 1941, dahil sa naging banta ang US sa layunin ng Japan, nagsagawa ang mga Hapones ng sorpresang pag-atake sa Pearl Harbor, na isang base militar ng Amerikano sa Hawaii noong ika-7 ng Desyembre taong 1941. Ang Thailand, Hong Kong at Pilipinas ay sinalakay ng Japan bilang bahagi ng propagandang Greater East Asia o Prosperity Sphere na layong paunlarin ng Asya sa ilalim ng pamumuno nito. Noong taong 1942, natalo ng Japan ang puwersa ng Great Britain sa Singapore, samantalang ang Thailand naman ay nakipag-alyansa sa Japan. Napasa kamay ng mga Hapones ang Pilipinas. Nagapi ng Allied Forces ang bansang Japan sa Battle of Midway at maging sa Battle of Guadalcanal. Taong 1943 ay pinangunahan ng United States ang isang kasunduan sa Tehran Conference na nagsasaad na lilisanin ng Russia at Great Britain ang bansang Iran upang makapagsarili at maging malaya ito. Ang hakbang na ito ay hindi na isakatuparan at kalaunan ay nagdulot ng Azerbaijan Crisis. Taong 1944, natalo ang mga Hapones sa Battle of Leyte Gulf, na pinakamalaking labanan sa tubig sa kasaysayan ng mundo, at kung saan nabawi ng United States ang Pilipinas mula sa bansang Japan. Taong 1945, noong ika-2 ng Setyembre, ay tuluyang nagwakas ang ikalawang digmaang pandaigdig dahil sa pagpabagsak ng atomic bomb ng United States sa Hiroshima at Nagasaki, na naging dahilan upang sumuko ang bansang Japan. Higit nga bang mas malawak ang naging epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig? Noong Setyembre taong 1945 ay formal nang sumuko ang bansang Japan matapos ang kaganapan sa Hiroshima at Nagasaki. Sa pangunguna ni General Douglas MacArthur, isinagawa ang seremonya na nagsilbing hudyat ng pagwawakas ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Asya-Pasipiko at maging sa daigdig. Tunghayan ang ilan sa mga mahalagang epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa ari-arian at kabuhayan. Marami ang mga Asyano na naging biktima ng pang-aabuso. Tinataya namang nasa 75 milyong tao ang namatay sa digmaang ito. Napabilis ang paglaya ng mga Asyanong bansa, partikular na sa Timog Silangang Asya, mula sa kamay ng kanluraning mananakop. Ang pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay maituturing na pinakamahalagang pangyayari na naganap sa Asya. Dahil dito, inaasahang matamo ang minimithing ganap na kalayaan ng mga bansang Asyano, partikular na sa Timog Asya at Kanlurang Asya. Ang dalawang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng malaking pagbabago sa Asya.
Maraming bansa ang lumakas at tuluyang naging malaya. Gayunpaman, ay hindi maitatangging mas nakahihigit ang mga hindi magandang epekto at implikasyon ng naganap na digmaan. Hindi lamang sa Asya, ngunit maging sa buong daigdig. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ngayon natuklasan mo na ang mga karanasan at implikasyon ng digmaang pandaigdig sa kasaysayan ng mga bansang Asyano. Hanggang sa muli, paalam!